Praise the Lord. Sa araw kong ito ay pagbulay-bulayan natin ang mensahe ng Panginoon Diyos na matatagpuan natin sa Psalm 31 verse 23. Sinasabi dito na, "Love the Lord, all His saints. The Lord preserves the faithful, but abundantly repays the one who acts haughtily." Ang sinasabi ng Panginoon Diyos dito ay mahalin natin siya una sa lahat ng bagay, pagkat tayo ay kanyang mga minamahal, tayo ay kanyang mga saints, mga anak. At sinasabi ng Diyos na pinipreserve niya ang buhay natin kung tayo ay tapat sa Panginoon Diyos. Matapos nating tanggapin ang Panginoong Jesucristo, mag-aaral tayo ng salita, ipamuhay natin at maging halimbawa tayo sa iba, makapagdala tayo ng kaluluwa sa kaharian ng Diyos. Ito ang gusto ng Panginoon Diyos sa atin. Sinasabi sa Psalm 37:28, He will not forsake His faithful ones. Sinasabi, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan kung tayo ay matapat sa Kanya. Matapat sa lahat ng bagay, sa pagsunod sa Kanya, at sa ating mga iniisip, sinasabi at ginagawa habang tayo ay nandito sa mundong ibabaw. Ang Diyos ay laging nasa atin at sumasa atin. Sa magitan ng Espiritu Santo ng Diyos, tayo ay nare-remind ng Diyos sa lahat ng bagay. Amen? Kaya isang halimbawa, ang mga taong naliligaw na landas dahil sa ino-offer sa kanila ng mundong ito. Anong ino-offer ng mundong ito? Mga material na bagay, kayamanan, mga bagay na kinasisiyahan ng ating laman, ito ang ino-offer ng mundo. Katulad halimbawa ng bansang Pilipinas na kung alin pa ang mga pinagkakatiwalaan ng tao, mga iniluklok sa gobyerno, sila pa ang nangunguna dahil sa tukso ng laman, sa kinang ng ginto, sa lapi, sila ay binibitray nila ang katapatan nila sa Panginoon Diyos. O maaaring alam lang nila ang Diyos pero wala naman silang ginagawa para sa Panginoon Diyos. Ang mga taong ito ay hindi kinalulugdan ng Diyos. Sila ang mga taong sinasabing sinungaling na matapos maluklok sa kanilang pwesto, maging presidente, vice president, senator, congressman, hanggang governor, hanggang mayor, hanggang barangay, na ang pera ng bayan, imbis na sa bayan ilagay, imbis na itulong sa tao, imbis na igawa ng mga proyekto, ito ay pinag-iisipan nila na maibulsa. Kaya kawawa ang nangyayari sa ating bansa. Ngayon, nag-iimbestiga ngayon, salamat sa Diyos, at may ginagamit ang Panginoon Diyos na ibulgar dahil maraming tao ang umiiyak at nananalangin na sana ang bansang Pilipinas ay magkaroon ng magandang kinabukasan para sa kanyang mga saling lahi sa mga tao. Kaya nga natutuwa tayo na umpisa na ang lahat, walang sinisino ang ating pamahalaan, maging sino ka man. Pag ikaw ay nagkamali, dapat pagdusahan mo ang pagkakamali mo. Kaya nabubulgar ngayon ang lahat ng katiwalian at maaring makinabang dito, hindi kaagad na mababago, ay ang ating mga apo na sa kanilang paglaki ay may bagong bukas silang hinaharap, na ang dating korap na Pilipinas, mga korap na tao, ay wala na. At ang bagong bansang Pilipinas na katulad ng isang masaganang bansa ay kaya nang tugunan ang mga pangangailangan ng tao. At sila ay masasaya na at wala nang anumang anubalya sa gobyerno. Ito ang gusto ng Panginoon Diyos sa atin. Kaya sabi ng Diyos, tama na, tigil na. Bayaan ang mga tao ay mapagpala dahil maraming tao na ngayon ang lumalapit sa Panginoon Diyos. Sila ay nako-convert. Sila ay nagiging faithful sa Diyos, sa Panginoon Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Naniniwala sila ng ating Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos Ama na lumikha ng lahat
At ito'y nalikha sa magitan ng kanyang salita. At ang salitang ito ay buhay. Ang Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. At hindi lang yan. Ang Ama at ang Anak, isinugo nila ang Espiritu Santo, ang ikatlong persona ng iisang Diyos upang sumaatin at tayo ay intercede niya sa Panginoon Diyos sa magitan ng Panginoong Hesukristo lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya masaya tayo ngayon. Sinasabi sa Psalm 101:6, He will look with favor on the faithful. Magkakaroon ng pabor, maraming pabor ang Diyos sa mga taong matuwid. Nakakatuwa naman dahil marami ng tao sa ating bansa, bagamat mahirap, nagkakaroon sila ng contentment dahil sila ay matuwid sa paningin ng Diyos dahil sa Panginoong Hesukristo na kanilang sinasamba at kanilang Diyos at tagapagligtas. So, ang ibig sabihin ng pabor ng Diyos ay kaligayahan para sa lahat. Kaya ang bansang Pilipinas ay magiging maligaya, magiging masaya, at magiging makatao ang bawat isa simula sa pinuno nito hanggang sa mababa. So sinasabi dito, maraming pabor ang Diyos. Maging faithful lang tayo. Nananawagan tayo sa magitan ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng tao. Lumapit na tayo sa Panginoon Diyos. Isuko natin ang ating sarili. Maging sino ka man, maging leader ka man, maging ordinaryong taong bayan ka man, para tayo magkaisa na tayo ay may Diyos na nagpapala sa ating lahat. At mayroon tayong bansa na matapat para sa lahat ng tao. Amen. Hallelujah. Sinasabi sa Proverbs 2:8, He will preserve the way of His faithful ones. Ililigtas tayo ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos habang tayo nabubuhay. Ang ating mga daan, ang ating mga plano sa buhay, ang ating mga adhikain sa buhay ay ipipreserve ng Diyos ang daan para tayo magkaroon ng tagumpay. Maraming salamat sa Panginoon Diyos na sinasabi niya na binababantayan niya ang bawat yapak natin, ang bawat dadaanan natin, babantayan niya. Maging faithful ka lang sa Diyos at sa Panginoon Diyos. Tigilan na natin ang mga Diyos-Diyosan. Iisa lang ang Diyos na makapangyarihan na may tatlong persona. Ang Diyos na lumikha ng lahat at ang inilikha niyang salita, ang buhay na salita, ang Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao, na siya ang Diyos at tagapagligtas. Sila ay iisa. John 10:30, I and the Father are one. Iisa sila. At ang Diyos at ang Panginoong Jesus, isinugo ang Espiritu Santo. Ito ang Espiritu ng Diyos. Ang Diyos, Espiritu Santo. Amen? Hallelujah. So, ang sinasabi ng Diyos, kung faithful ka, ipipreserve ka. Isang halimbawa, si Daniel, sa Book of Daniel, na siya ay faithful sa Diyos. 3 beses, parang gamot, 3 beses siya nananalangin sa Panginoon Diyos sa loob ng isang araw. At sinusunod niya ang lahat ng kagustuhan ng Diyos. Kaya dumating ang pagsubok na ang hari ay itinalaga siya bilang isang mataas na pinuno dahil lahat ng mga panaginip ng mga hari ay kanyang nasasagot at sa magitan ng Panginoon Diyos, ang Diyos niyang buhay. Kaya lahat ng leader, dahil siya ay halos segunda na sa hari ng Persia, ay pinagkaisahan siya ng lahat ng leader. Sila ay mga evil leaders, katulad ng mga nasa ating bansa na kumukurakot, nagkukurap ng ating mga pera. Sila ay mga kurap na leader. Ang gusto nila, tanggalin ang matinong leader. Nasa ngayon ay mayroon tayong matinong leader. Ang mga nagagalit naman ay mga kurap na leader. Ang mga smuggler, ang mga kurap na leader na noon pa na natigil ang kanilang paghatak ng kayamanan ng Pilipinas. Kaya galit sila,